napagkatiwalaan mo along the way, not wrong. Or meron kong mga kinausap ng mga composers, kung sino mga tao, na medyo na-disappoint ka and then nag-reject or kaya napagsamutan or na-take advantage ng mga ganun. Siguro po ano lang, hindi naman po ganun kalala, but basically, medyo magkaiba lang po ng direction. Parang, kung itutuloy ko yun, being with that person in the singing, parang magiging torture po yung mangyayari. So, hindi po lalabas yung creative juice ko. Kaya, I decided to be on my own. So, at first po kasi may nag-guide sa akin. So, at first, meron po tumutulong, ganyan. Pero when I felt na, teka parang hindi kami swak, parang hindi kami I decided to, sige ako na lang mag-isa. Something like that po. So magkaiba kayo ng Magkaiba po. Medyo, siyempre ang gusto po natin is just masaya lang. Happy lang kayo, magkasama kayo, you do music together. So yun po yung, siyempre hahanapin po natin yung mga tao na magkasundo tayo. Last question, since nagsimula ka as a church singer or choir member, nag-aaral mo pa rin ba doon until now? Yes po. Or talaga? Basically po kung maririnig niyo yung mga way ko ng pagkanta, may mga nuances po doon na galing sa choir singing. So if not with the choir, siguro hindi magiging ganito yung way ko po ng pagkanta. Sa mga simbahan ba nakakanta ka pa rin ba? Minsan may mga ganon? Gusto ko po, pero wala na akong pagkakataon sa ngayon. Pero talagang gusto ko pong kumanta, mag-serve ulit, mabigyan ng pagkakataon. Pero due to schedules din siguro po, wala pong opportunity. Sana mag-Christmas Carol concert ka, no? For free. Anyway, congratulations! Congratulations to Jay Pata for Malaya Business Insight. Na-mentor ka ni Father William Francis. I would like to correct it po. In a way po, kasi po, when I was in the choir, we always sing his songs. Pero na-meet mo na siya? Hindi ko po. In that way lang po yung mentoring niyo po. Hindi ko po siya na-meet. And how I wish na sobrang galing naman po talaga ni Father William Francisco. Kasi nga, yung mga pin-post niyo na, i-compose some of the songs actually. Yeah. High school pa lang siya sa atin. Tama po. Sa'yo lang. Jante pa lang siya. So, that's a good background for you. Ngayon, ang tanong ko no, since you're being launched here, gusto mong pumasok for game, mainstream. So, what do you think will be your edge para tumagal ka sa industriya? Because this is a very competitive industry. I think, sir, flexibility. I think I got some flexibility. So, nagugulat din po yung mga tao sa paligid ko, and even myself, na nakakanta ko itong mga ito. Na ngayon ko lang din nagagawa, ngayon ko lang din nakakanta. So, dito po kasi sa EF Live Sessions every Saturday, iba-iba po yung concept namin, yung team namin every Saturday. So, there was a time, Friends Forever. So, lahat ng kinanta ko, puro related sa Friends. There was a time, Power Duo, puro duet songs. So, even myself, nagugulat din po ako na kahit flexible, ganun ka lang pa-flexible din yung boses ko. So, I think yun po yung isa sa edge na pwede natin magamit at may pagmanaki. Flexibility and versatility. Iba-ibang genre. Thank you. Congratulations. Based sa mga kanta mo, paano mo kang malulungkot? Pwede mo i-share yung personal life mo? Especially yung love life kung meron? Yeah, yung pong first song ko, akala ko, it was really a song. I wrote that song because, with an experience with somebody, nung time na yun, devastated din talaga. But she's okay now, so meron na siya yung family, Doon nagsimula yun na parang because of that instance in my life, nagsulat ako because of that. And then doon ko rin po natagpuan yung sarili ko na kaya ko pala or marunong pala ako magsulat. And then sumunod na po din yung song na Makinig Ka.
which I wrote po during the peak of the pandemic. So siya pa rin yung naging inspiration mo to write a song? Yung po second song, ano na po yun, sa peak po tayo ng pandemic noon, lahat tayo parang hindi natin alam kung saan tayo pupunta. So tapos nanonood ako ng TV, dami problema sa Pilipinas. Nagsulat po ako ng kanta, sabi ko, yung mga lyrics po dun, meron po dun na part na sa bawat banta ng karahasan, mananalig sa Diyos ang ating pananggalang. Parang gano'n. So makinig ka naman sa bayan, makinig ka naman sa mamamayan. Hindi ba iisa ang ating bayan? Something like that, yung lyrics po ng song na yun. So yung pinanggagalingan po ng mga kanta ko is it's a mix of my personal experience and then my feelings at that moment. Thank you, congratulations. Bilang ito naman yung media launch mo, no? So, mas gusto ka na rin makilala. Sabi mo, pinanganak ka sa Bulacan, and then gusto mo, pwede mo bang i-share yung childhood mo, your high school life, and then dito pa nagsimula yung pangarap mong maging singer ka? Ayun, madrama yan. Thank you for that question. Basically, nung bata po ako, nabully ako ng bata. May payat po kasi ako, sobrang payat. And then, what I did po, alam nyo, nag-excel po ako sa school. Mga third, ano po ako, parang grade 3, na parang nabubuli ako ng sobrang payat ko. Yun na ako po, nagsikap ako sa school. On my 4th year, naging top 5 ako. And then, hanggang nung maging grade 6 ako, naging salutatorian. Hindi pa ako natapos doon, nung high school, naging valedictorian. So, I poured in everything, no? Sabi ko, tandaan niyo kung si Tito Fernandez, something like that. So, yun po yung childhood ko, kaya very, kumbaga, lahat ng mga bagay, alam kong kaya kong gawin. Matapang tayo, parang ganyan. So, kailan nagsimula yung pangarap mo kumanta? Yung po pagkanta, late bloomer po kasi ko eh. So, ang ginawa ko po kasi talaga, in-improve ko yung sarili ko, yung career ko, and made sure na wala akong magiging problema. I mean, in terms of resources, no? Kailangan well-provided tayo, ganyan. And then after I've done all of those things, sabi ko, it's time para sa sarili ko. Time na para kumanta. Parang meron ka bang sinasabing discoverer sa music industry o wala? Paano po? Yung parang pwede mong pa-consider na di-discover ka, na may talent ka pala to go on with the music career. Actually po, what I can say is, when I was nominated in the Aliw Awards, so yun po yung pinaka parang nag-open ng doors. Opo, parang ganun po. So yun po yung sa mga pinasasabi ko ako. So I can sing. Sa family, may kumakanta pang iba? O ikaw lang? Meron din po, pero yung pong kapatid ko kasi sobrang galing mag-play ng guitar. And then dalawa sa kanila. And then, kumakanta na sila pero hindi kasi professional natin. Pero ano yung support ng family mo sa ayaw mo yun? Actually, yung family ko nandiyan lang yan. But basically, I'm doing it alone. Ako po kasi hindi ako masyado yung parang lahat ng bagay kasi sa akin, feeling ko kaya kong gawin ng isa. Opo, independent po kasi ako. Pero hindi, yung family ko po, nandiyan po sila to support me. Pero especially mother ko, ayoko po kasi sila na parang mag-alala sa akin. So, kapag may mga ginagawa ko sa buhay ko, meron akong gustong i-achieve, ini-inform ko lang sila pagka nandiyan na, pagka tapos na yung project. Nung early years mo sa singing, ano yung training mo? Kasi di ba may iba-ibang training? Aside from your choir, meron ka pa bang ibang training? Meron po. Ano ba? Karaoke bars po. Nahasa ka sa video. Opo, doon po tayo nag-training sa mga karaoke bars yan. Kanta tayo ng kanta together with friends. Totoo po yan. Doon po natin binabato yung mga powerful songs, no? And then, after po nun, yun nga po, nag-launch na tayo ng kanta. And then, like, very recently lang po ako nagpapa-assist sa mga vocal coach. Very recently lang po. Voice lessons po. Para mas improve po natin and magkaroon po tayo, hindi po mahirapan yung ating vocal coach. Thank you. Sana makanta mo yung original